Muntik nang mamatay ang aking anak sa kamay ng malupit kong bagong asawa habang abala ako sa pagpapalago ng aking yaman. Ang katotohanan ay nabura lamang dahil sa isang recording sa loob ng laruang gaobong kung saan narinig ko ang plano nilang patayin ang aking anak gaya ng ginawa nila sa aking yumaong asawa. Ngayong gising na ang natutulog kong pagkatao. Sapat ba ang aking yaman at kapangyarihan para iligtas ang kaisa-isang hiningang natitira sa akin? O huli na ang lahat para sa isang amang nagbulag-bulagan? Ang marangyang mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay palaging may nakakabinging katahimikan sa tuwing wala si Ramon. Ngunit sa gabing iyon, ang katahimikan ay may kasamang kakaibang lamig. Kararating lamang niya mula sa isang biyahe sa Singapore na tumagal ng 2 linggo. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng yakap ng kanyang asawang si Cynthia at higit sa lahat ng munting anghel na si Angelo. Pero wala. Walang mga ilaw na nakabukas sa malawak na sala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa matataas na bintana. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay lumilikha ng alingawngaw. Tila isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Cynthia? Angelo? Tawag niya. Ngunit tanging ang sariling boses ang bumalik sa kanya. Dumiretso siya sa malaking dining area, nakahain ng hapunan, isang mamahaling steak, pasta, at alak. Ngunit ang isang plato sa dulo ng mesa, ang maliit na platong para kay Angelo, ay hindi nagalaw. Malamig na ang pagkain, ni hindi man lang nabawasan. Isang kaba ang unti-unting gumapang sa dibdib ni Ramon. Nasaan ang anak niya? 10:00 na ng gabi. Dapat ay mahimbing nang natutulog ang isang 6 na taong gulang na bata. Kinapa niya ang switch ng ilaw at sa isang pindot, nagliwanag ang buong unang palapag. Ang karangyaan ng mga gamit, ang mga painting na gawa ng mga sikat na pintor, ang mga antigo na vase, ay tila walang buhay, walang init ng isang tahanan. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag, diretso sa kwarto ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Angelo, anak? Maayos ang kama. Walang gusot. Walang batang natutulog. Tanging ang teddy bear na lumana ang nakaupo sa ibabaw ng unan, tila nag-iisang saksi sa kawalan ng bata sa silid. Sinuri niya ang banyo, ang walk-in closet. Wala. Ang kaba sa dibdib ni Ramon ay unti-unti nang nagiging pag-aalala. Bumalik siya sa pasilyo, patungo sa master's bedroom. Marahil ay kasama ni Cynthia. Mahal? Katok niya bago pumasok. Nakita niya si Cynthia na nakaupo sa harap ng vanity mirror, marahan na nagsusuklay ng mahaba nitong buhok. Nakasuot ito ng isang sedang roba at sa salamin, ngumiti ito nang makita siya. Ramon, mahal, you're home early. Sabi nito sa malamig na boses na tila ba normal ang lahat. Nasaan si Angelo? Iyon agad ang tanong niya. Hindi na nag-abalang sumagot sa bati nito. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Cynthia bago ito muling ngumiti. Ang anak mo? Ah, he's being disciplined. Nagmatigas na naman kasi kanina sa hapunan. You know how kids are. Testing the limits. Anong klaseng disiplina? At nasaan siya? Giit ni Ramon. Ang boses ay may bahid na ng inis. Nasa laundry room. Pinapalabas ko lang ang sama ng loob. Sagot ni Cynthia na parang wala lang. Laundry room? Sa ganitong oras ng gabi? Isang masamang pakiramdam ang biglang bumalot sa buong pagkatao ni Ramon. Hindi na siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa unang palapag. Habang papalapit siya sa dulo ng kusina, kung nasaan ang pinto ng laundry room, may narinig siyang mahinang tunog. Isang tunog ng tubig na marahang kumakawag. Isang tunog ng hikbi. Isang hikbing pinipigilan. Nangatog ang kamay ni Ramon habang binubuksan ang pinto. At doon, ang mundo niya ay gumuho. Sa malamlam na ilaw ng isang maliit na bombilya, nakita niya ang kanyang anak. Ang kanyang munting anghel na si Angelo.
Nakatalikod ito, nakaupo sa isang maliit na bangkito sa harap ng isang malaking balde na puno ng mga damit at bula. Ang maliliit nitong braso ay halos lubog sa tubig habang pilit na kinukusot ang isang polong panlalaki. Isang polo na alam niyang sa kanya. Ang damit na suot ng bata ay basa na sa may bandang tiyan. Ang buhok nito ay pawisan at ang mga balikat nito ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito ba ang disiplina na sinasabi ni Cynthia? Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Hindi siya napansin ng bata. Masyado itong abala sa kanyang ginagawa, sa kanyang tahimik na pag-iyak. Nang nasa likuran na siya nito, doon niya nakita ang pinakamasaklap na detalye. Ang mga kamay ni Angelo. Ang maliliit at dati malambot na mga kamay nito ay namumula. Tila pinapaso ng isang kemikal na mas matapang pa sa ordinaryong sabon. Ang amoy ng bleach ay nanunuot sa hangin. Angelo, bulong niya, ang boses ay basag. Nagulat ang bata. Mabilis itong lumingon at sa mga mata nito, nakita ni Ramon ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Takot, purong takot. Tila ba nahuli ito sa isang kasalanan. Papa! Hindi na nakapagsalita si Ramon. Mabilis siyang lumuhod at hinawakan ang mga kamay ng anak. Mainit, magaspang, at may mga bahaging nagsisimula ng mamalat. Anong ginagawa mo anak? Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Umiling lang si Angelo. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa mga pisngi nito. Kasi po, I was a bad boy, Papa. Utal niya. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Ramon. Hindi ko po inubos yung dinner ko. Tita Cynthia said, kailangan kong matuto. Matuto? Halos pabulong na ulit ni Ramon. Ang diin sa salita ay puno ng namumuong galit. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin mula sa mga kamay ng anak patungo sa mukha nito, isang mukha na basang-basa ng luha at pawis. Ramon, hayaan mo siya. This is for his own good. Ang malamig na boses ni Cynthia ay biglang pumunit sa katahimikan. Nakatayo na ito ngayon sa may pintuan. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang ekspresyon ay kalmado, na para bang isang normal na eksena lamang ang kanyang natunghayan. For his own good? Napatayong sabi ni Ramon. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Maingat niyang hinila si Angelo palayo sa balde at itinayo sa kanyang likuran. Tila isang kalasag na poprotekta dito. Anong kabutihan ang sinasabi mo, Cynthia? Look at his hands. Pinaglalaba mo ang isang 6 na taong gulang na bata ng ganitong oras ng gabi gamit ang matapang na chemical. It's just soap and a little bleach, mahal. Don't be so dramatic. Sagot ni Cynthia, may bahid ng pagkainis sa kanyang tono. He needs to learn responsibility. Hindi pwedeng palagi siyang kinukonsinti. I am just being a mother to him. A mother? Napahalakhak si Ramon. Ngunit ang tawa niya ay walang saya. Ito ay tunog ng isang taong nasusuklam. My late wife would never... Hinding-hindi niya gagawin ito sa anak namin. Sa pagbanggit sa yumaong asawa, isang kislap ng galit ang dumaan sa mga mata ni Cynthia, ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng isang mapagkumbabang ngiti. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Huwag naman nating isama sa usapan si Elena. Mahal, I am trying my best here. Inilahad niya ang kanyang kamay, akmang hahawakan si Angelo. Halika na, Angelo. Tapos na ang parusa mo. Let's go to sleep. Ngunit bago pa man dumapo ang mga daliri ni Cynthia sa balikat ng bata, isang bagay ang nangyari na yumanig sa buong mundo ni Ramon. Si Angelo,
na kanina pa tahimik na nagtatago sa likod ng kanyang mga binti, ay biglang napaurong na para bang napaso. Isang maliit na singhap ng takot ang kumawala sa mga labi nito. Sa isang mabilis na kilos, yumakap ito nang mahigpit sa baywang ng kanyang ama. Isinubsob ang mukha sa tela ng pantalon nito at humagulgol ng malakas. Hindi ito iyak ng isang batang napagalitan lang. Ito ay iyak ng isang batang matagal nang nasasaktan at natatakot. Napatitig si Ramon sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Pagkatapos ay sa kamay ni Cynthia na naiwang nakabitin sa hangin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho. Ang kilos na yon ni Angelo, ang pag-urong, ang pagyakap, ang takot, ay isang testimonya na mas malakas pa sa kahit anong salita. Ito ang nagsasabing may mali. May malaking mali sa loob ng pamamahay na ito. Walang natulog ng maayos sa mansyon ng mga De Villa sa gabing iyon. Hinayaan ni Ramon na si Cynthia ang mag-asikaso sa mga kamay ni Angelo. Nilagyan ito ng pamahid at binindahan. Pinanood niya ang bawat kilos ng asawa, ang kunwaring pag-aalala, ang mga malambing na salita, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang lahat ng iyon bilang isang pagpapanggap. Isang perpektong pag-arte. Pinatulog niya si Angelo sa pagitan nilang dalawa ni Cynthia sa master's bedroom, isang bagay na hindi na nangyayari mula nang ikasal sila. Isang desisyon na tinutulan ni Cynthia sa simula. Ngunit wala itong nagawa, kundi pumayag nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Ramon. Sa buong magdamag, naramdaman ni Ramon ang bawat paggalaw at paghikbi ng kanyang anak sa pagtulog. At sa bawat sandaling iyon, ang galit sa kanyang puso ay mas lalong lumalalim, nagiging isang matigas na bakal ng determinasyon. Ang agahan kinabukasan ay isang pagtatanghal ng katahimikan. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan ang maririnig sa malawak na dining area. Umupo si Ramon sa kabisera ng mesa, habang si Angelo ay nasa kanyang kanan at si Cynthia sa kaliwa. "Eat your pancakes, Angelo. Tita made them especially for you," sabi ni Cynthia. Ang boses ay matamis na parang pulot. Kumuha ito ng tinidor at kutsilyo at nagsimulang hiwain ang pagkain sa plato ng bata. Isang maliit na panginginig ang dumaan sa katawan ni Angelo. Hindi ito nagsalita. Yumuko lang ito at sinimulang isubo ang hiniwang pagkain. Pinanood ni Ramon ang eksena. Dati, ang mga ganitong kilos ni Cynthia siya ay ituturing niyang pag-aalaga. Ngayon, nakikita niya ito sa tunay nitong anyo. Isang paraan ng pagkontrol, isang paalala kung sino ang may kapangyarihan. "How was your trip, mahal? Did you close the deal?" Tanong ni Cynthia. Ibinabaling ang atensyon kay Ramon. Sinusubukang ibalik ang lahat sa normal. "It was successful," maikling sagot ni Ramon. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang anak. "Angelo," tawag niya sa malumanay na boses. "Kamusta ang school mo nitong mga nakaraang araw?" Itinigil ni Angelo ang pagkain. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin, hindi sa kanya, kundi sa direksyon ni Cynthia, na para bang humihingi ng permiso para sumagot. Ngumiti si Cynthia sa bata. "Go on, anak. Tell your papa." "Okay lang po." Halos pabulong na sagot ni Angelo. Ang tingin ay muling ibinalik sa kanyang plato. "Okay lang?" Ulit ni Ramon. "May bago ka bang mga kaibigan? Anong paborito mong subject ngayon?" Umiling lang ang bata. "Wala po." Bawat maikling sagot, bawat pag-iwas ng tingin, ay parang isang dagok kay Ramon. Ito na ba ang nangyari sa dati masayahin at madaldal niyang anak? Ang batang dati hindi nauubusan ng kwento tungkol sa mga kaklase at guro nito. "He's been very quiet lately, Ramon," sabat ni Cynthia, na may himig ng pag-aalala sa boses. "I'm a bit worried. Baka may pinagdadaanan siya sa school
I was planning to talk to his guidance counselor. Ang kasinungalingan, napakakinis, napakaperpekto. Ngunit ang mga mata ni Angelo ang nagbunyag ng lahat. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata, ang sa ama at sa anak. At sa mga matang iyon, nakita ni Ramon ang isang tahimik na pagsusumamo. Isang mensahe ng takot na hindi masabi ng mga labi, mga matang nagsusumbong. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam si Ramon na may kailangan siyang gawin sa kanyang home office. Ito ang kailangan niyang pagkakataon. Pagkasara ng pinto, hindi ang kanyang laptop ang binuksan niya, kundi ang isang lumang cabinet kung saan nakatago ang mga gamit mula sa nakaraan. Hinalungkat niya ang isang makapal at maalikabok na address book. Ang address book ng kanyang yumaong asawang si Elena. Nandoon nakasulat ang mga numero ng lahat ng taong pinagkakatiwalaan nito. At habang binubuklat niya ang bawat pahina, ang alaala ng masayang pamilya nila noon ay bumabalik. Lalong nagpapatindi sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Sa letrang L, nakita niya ang pangalan, Lorna Santos, Manang Lorna. Ang kanilang kasambahay sa loob ng halos 10 taon. Ang nag-alaga kay Angelo mula pa noong ito'y sanggol. Bigla na lang itong umalis 6 na buwan na ang nakalipas. Ang sabi ni Cynthia ay umuwi na raw ito sa probinsya para mag-alaga ng mga apo. Isang rason na pinaniwalaan niya noon nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, ang rason na yon ay puno na ng butas. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang tinatype ang numero. Nagring ito ng ilang beses. Inaasahan niyang hindi na ito ang numero nito. Ngunit sa ika-4 na ring, may sumagot. Hello! Isang boses ng babae na medyo may edad na. Pamilyar. Manang Lorna? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Sino po sila? Si Ramon to, Manang. Si Sir Ramon de Villamo. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. Naririnig ni Ramon ang paghinga nito na tila nagulat at natakot. Sir Ramon, bakit po kayo napatawag? Kailangan ko po kayong makausap, Manang, tungkol kay Angelo. Si Angelo? Kamusta po ang bata, sir? Maayos lang po ba siya? Sa tono ni Manang Lorna, naramdaman ni Ramon ang tunay na pag-aalala. Isang bagay na hindi niya narinig mula kay Cynthia. Hindi po siya maayos, Manang, at kailangan kong malaman kung bakit. Bakit po kayo biglang umalis? Totoo po bang? Sir, pasensya na po, putol nito sa kanya. Ang boses ay nanginginig na. Hindi po ako pwedeng magsalita. May mga bagay po na mahirap na pong balikan. Alam ni Ramon na natatakot ito. Natatakot ito kay Cynthia. Manang, pakiusap. Giit niya. Ibinaba ang boses. Puno ng pagsusumamo. Hindi ko ito ginagawa para sa akin. Para ito sa anak ko. Nakita ko siya kagabi. Manang, may mali sa bahay na ito. At alam kong alam ninyo kung ano yon. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Para kay Angelo. Ilang segundo ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang basag na paghinga ni Manang Lorna sa kabilang linya na tila nakikipaglaban sa sarili. Magkita po tayo. Sa wakas ay sabi nito, ang boses ay desidido na. Pero hindi po diyan. Sa lugar na maraming tao pero walang makakakilala sa atin, sa simbahan po ng Baklaran, bukas, 3:00 ng hapon, sa may bandang likod, malapit sa mga nagtitirik ng kandila. Salamat, Manang. Maraming salamat, sabi ni Ramon, nakahinga ng maluwag. Sir Ramon, dagdag ni Manang Lorna bago ibaba ang telepono. May kakaibang bigat at babala sa kanyang huling mga salita. Ano po yon, Manang? Ang boses nito ay naging isang halos hindi marinig na bulong. Puno ng takot na gumapang sa linya ng telepono at dumiretso sa puso ni Ramon. Sir Ramon, mag-iingat po kayo. Hindi niyo kilala ang tunay na anyo ng demonyo sa pamamahay ninyo. Kinabukasan,
Ang bawat oras na lumipas ay tila isang pagsubok sa kakayahan ni Ramon na magpanggap. Kinailangan niyang mag-isip ng isang perpektong dahilan para makaalis ng bahay nang hindi paghihinalaan ni Cynthia. Isang biglaang site inspection para sa isang bagong proyekto, isang kasinungalingang madali niyang nagawa. Dahil sa mga nakalipas na taon, ang trabaho naman talaga ang palagi niyang inuuna. Babalik ako bago maghapunan. Make sure Angelo takes his nap. Bilin niya kay Cynthia, sinusubukang panatilihing normal ang kanyang boses. Of course, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Sagot nito. Kasama ang isang halik sa pisngi na ngayon ay naramdaman ni Ramon na kasinlamig ng yelo. Habang nagmamaneho siya patungong Baklaran, ang karaniwang ingay ng trapiko sa Maynila ay hindi niya naririnig. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang huling sinabi ni Manang Lorna. Ang tunay na anyo ng demonyo sa pamamahay ninyo. Ang Baklaran Church ay abala gaya ng dati. Ang amoy ng mga bulaklak na sampagita ay humahalo sa usok ng mga kandila at sa alingasaw ng lansangan. Pumasok siya, hindi para magdasal, kundi para humanap ng katotohanan. Ang banal na lugar ay naging isang tagpuan para sa isang di banal na usapan. Sa bandang likuran, malapit sa prayer area kung saan daan-daang kandila ang sabay-sabay na nagliliyab, nakita niya ito. Si Manang Lorna, nakaupo sa isang mahabang bangko, nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng kanyang kandungan. Mas matanda itong tingnan ngayon. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng lungkot at pagod. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Nag-iwan ng kaunting espasyo sa pagitan nila. Hindi lumingon si Manang Lorna. Akala ko po ay hindi na kayo darating, sir. Bulong nito, ang tingin ay nananatili sa mga apoy ng kandila. Hindi ako pwedeng hindi dumating, Manang. Sagot ni Ramon. Ang boses ay mababa at seryoso. Sabihin niyo sa akin ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda bago ito nagsimula. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila mga pira-pirasong bubog na sumugat sa bawat natitirang pag-asa sa puso ni Ramon. Nagsimula po ang lahat ng mawala si Ma'am Elena. Panimula ni Manang Lorna, ang boses ay nanginginig. Noong una, mabait si Ma'am Cynthia. Napakabait. Ngunit iyon ay kapag nandyan kayo, sir. Kapag nakatalikod na po kayo, ibang-iba siya. Nakinig si Ramon. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. May mga araw na palihim niyang binabawasan ang pagkain ni Angelo. Sasabihin niyang mataba raw ang bata, kailangang magdieta. May mga pagkakataon ding hindi niya ito papakainin ng hapunan dahil lang sa hindi nito naisaulo ng tama ang isang tula. Pagpapatuloy ni Manang Lorna, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Naririnig ko siyang tinatawag ang bata na pabigat, na walang silbi. Sinasabi niyang kamukha raw ni Angelo, ang ina nito, na mahina at sakitin. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa sikmura ni Ramon. Ang paggamit sa alaala ng kanyang yumaong asawa laban sa sarili nitong anak. Iyon ay isang kasamaan na hindi niya kayang unawain. Bakit hindi niyo sinabi sa akin, Manang? Bakit hindi ka tumawag? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Doon na humagulgol ang matanda. Sinubukan ko po, sir. Isang beses tinawagan ko ang opisina ninyo. Ang sabi ng sekretarya ninyo ay nasa meeting kayo sa ibang bansa. Kinagabihan, hinarap ako ni Ma'am Cynthia. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Sinampal niya po ako. Napapikit si Ramon. Ang bawat revelasyon ay mas masakit kaysa sa nauna. Sinabi niya sa akin na kung magsusumbong pa ako, ipapakulong niya ang anak kong lalaki na nasa probinsya. Gagawa raw siya ng kwento na nagnakaw ako dito sa pamamahay ninyo at idadamay niya ang pamilya ko. Natakot po ako, sir.
Patawarin niyo po ako. Natakot ako para sa mga anak ko. Hinawakan ni Ramon ang balikat ng matanda. Wala kayong kasalanan, Manang. Ako. Ako ang may kasalanan. Naging bulag ako. Matapos ang ilang sandali ng pag-iyak, pinunasan ni Manang Lorna ang kanyang mga luha at tiningnan si Ramon ng diretso sa mga mata. Sir, may isa pa po kayong dapat malaman. Isang bagay na palagi kong iniisip. Ano yon? Naalala niyo po ba yung teddy bear ni Angelo? Yung luma na? Tumango si Ramon. Iyon ang teddy bear na nakita niya sa kama ng anak noong gabing umuwi siya. Regalo po yon ni Ma'am Elena bago siya tuluyang nanghina. Kwento ni Manang Lorna, ang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa nakaraan. Nandoon po ako nang ibigay niya iyon kay Angelo. Hinawakan niya ang kamay ng bata at ibinulong, Anak, kapag malungkot ka at wala si Mama o si Papa, ibulong mo lang sa kanya ang lahat. Palagi siyang makikinig sa'yo. Palagi siyang makikinig sa'yo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Ramon. Hindi lang ito isang simpleng laruan. Ito ang huling habilin ng isang ina. Isang pangako. Bakit niyo ito sinasabi sa akin, Manang? Dahil pagkatapos pong mawala ni Ma'am Elena, hindi na binitiwan ni Angelo ang osong yon. Dala niya kahit saan. Kinakausap niya kapag akala niya ay walang nakakarinig. Ngunit mula nang dumating si Ma'am Cynthia at nagsimulang magbago ang lahat, napansin kong itinatago na niya ito. Tila ba natatakot siyang makita ni Ma'am Cynthia na hawak niya ito. Isang ideya, isang malayong posibilidad, ngunit isang posibilidad na biglang nagbigay ng kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Paano kung ang pakikinig ng oso ay hindi lang isang matalinhagang salita? Tumayo si Ramon. Ang kanyang isipan ay buo na. Alam na niya ang susunod na hakbang. Salamat, Manang Lorna. Sobrang laki po ng utang na loob ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang ginawa nila sa inyo at sa anak ko. Bago siya tumalikod, muling nagsalita si Manang Lorna. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Isang huling pahiwatig na magiging gabay ni Ramon. Hanapin niyo po ang oso, sir. Baka naroon ang mga luhang hindi kayang isigaw ni Angelo. Ang paglalakbay pabalik sa Forbes Park ay isang malabong alaala na lamang kay Ramon. Ang kanyang buong isipan ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang teddy bear. Ang mga salita ni Manang Lorna ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang utak. Isang mantra ng pag-asa at desperasyon. Hanapin niyo po ang oso. Baka naroon ang mga luhang hindi kayang isigaw ni Angelo. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang matamis na ngiti mula kay Cynthia na nag-aabang sa sala. You're back early, mahal? How was the sight? Tanong nito. Lumapit para kunin ang kanyang briefcase. May mga naging problema sa permit. It was a waste of time. Pagsisinungaling ni Ramon, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging natural. Hindi siya pwedeng magpahalata. I have an emergency conference call with our partners in New York in a few minutes. I'll be in my office. Iyon ang kanyang alas. Isang dahilan na hindi pagdududahan ni Cynthia. Ang trabaho ang palagi niyang kanlungan. At ngayon, ito ang magiging kanyang pain. Oh, sige mahal. I'll have the maids prepare dinner. Huwag kang mag-alala. Pinatulog ko na si Angelo. Sabi ni Cynthia, perpekto pa rin ang pagganap bilang isang maalagang asawa at ina. Tumangulang si Ramon at nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag. Ngunit hindi siya dumiretso sa kanyang opisina. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Angelo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ang seradura. Ang kwarto ni Angelo ay malinis, masyadong malinis. Ang mga laruan ay nakaayos sa mga estante, tila hindi nagagalaw. Ang mga aklat pambata ay nakasalansan ng perpekto, walang bakas ng pagiging isang bata.
Ang hangin sa loob ay malamig at kulang sa buhay, isang refleksyon ng kalagayan ng kanyang anak. Isinara niya ang pinto ng walang tunog. Bawat segundo ay mahalaga. Hindi niya alam kung gaano katagal maniniwala si Cynthia sa kanyang palusot. Sinimulan niya ang paghahanap. Una niyang tiningnan ang aparador. Mga damit na nakatupi ng maayos. Walang teddy bear. Sunod ang malaking baol ng mga laruan. Mga robot, kotse-kotsehan, building blocks. Pero walang oso. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsimula ng haluan ng pagkadismaya. Lumuhod siya. Pinakiramdaman ng paligid. Naririnig niya ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng TV mula sa unang palapag. Ang bawat ingay ay tila isang banta. Napatingin siya sa ilalim ng kama. Madilim. Gamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone, sinilip niya ang ilalim. Alikabok. Isang nag-iisang medyas. At sa pinakasulok, nakasiksik na tila ba itinago ng pilit ang teddy bear. Kupasin na ang kulay nitong kayumanggi. May kaunting tastas sa may bandang leeg at ang isang mata nitong gawa sa butones ay maluwag na. Ngunit para kay Ramon, ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo sa sandaling iyon. Halos hindi humihinga. Inabot niya ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang marahan niyang hinihila ang laruan, palabas sa madilim na pinagtataguan nito. Malamig ito sa kanyang hawak at amoy luma. Niyakap niya ito sandali, na parabang sa pagyakap na yon ay maririnig niya ang mga kwento ng kanyang anak. Ngunit walang tunog, walang himala. Sinimulan niyang kapain ang katawan ng oso. Malambot ang bulak sa loob, gaya ng inaasahan. Ngunit habang ang kanyang mga daliri ay gumagapang sa may bandang tiyan nito, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na matigas. Parihaba ang hugis, hindi ito dapat naroon. Ang puso ni Ramon ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito na ba yon? Ginamit niya ang tastas sa may leeg ng oso bilang butas. Maingat, dahan-dahan niyang pinalaki ang butas gamit ang kanyang mga daliri. Sapat lang para mailabas kung ano man ang nasa loob. Hinila niya ito palabas. Isang maliit, itim na bagay ang lumabas mula sa katawan ng oso at bumagsak sa kanyang palad. Isang digital voice recorder, isang luma at maliit na modelo. Napatingin si Ramon sa aparato. Ito ang pusong nagsasalita. Ito ang saksi. Ito ang maglalaman ng lahat ng luhang hindi kayang isigaw ni Angelo. Nanginginig ang kanyang hinlalaki habang hinahanap ang play button. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang walang hanggan. Nakita niya ang maliit na simbolo ng tatsulok. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Nag-abang siya. Walang nangyari. Pinindot niya ulit. Mas mariin. Wala pa rin. Tiningnan niya ang maliit na screen. Madilim. Walang buhay. Sa gilid ng recorder, nakita niya ang isang pamilyar na tunog na paulit-ulit. Isang mahinang beep-beep na tunog na halos hindi marinig. Ang tunog ng isang aparato na ubos na ang baterya. Isang alon ng pagkadismaya ang humampas kay Ramon. Napakaswerte na sana. Hawak na niya ang susi, ngunit hindi niya mabuksan ang kandado. Binuksan niya ang takip ng baterya sa likod. Tama nga siya. Ang 2 AA na baterya sa loob ay lumana at malamang ay matagal nang naubos. Napasabunot siya sa sariling buhok sa sobrang inis. Nasa kanya na ang ebidensya, ngunit wala itong silbi kung hindi niya mapapagana. At ang mas malaking problema ngayon ay bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na mas mahirap sagutin kaysa sa lahat. Paano siya makakakuha ng bagong baterya nang hindi umaalis sa kanyang emergency conference call? Paano siya makakakilos nang hindi napapansin at pinaghihinalaan ni Cynthia? Ang oras ay tumatakbo laban sa kanya. Nakatayo sa likod ng nakasarang pinto ng kanyang opisina, ramdam ni Ramon ang bawat tibok ng kanyang pulso sa kanyang sentido. Ang katahimikan ng silid ay isang kumot na bumabalot sa kanya.
Ngunit ito'y isang kumot na hindi nagbibigay ng init, kundi ng pangingilabot. Hawak niya sa isang kamay ang voice recorder. Sa isa naman, ang 2 baterya na kinuha niya mula sa remote control ng TV sa sala. Kinailangan niyang gumawa ng isa pang palabas. Lumabas siya sandali sa kanyang opisina. Nagkunwaring may problema sa koneksyon at bumaba. Nakita niya si Cynthia na nanonood ng TV, ngunit ngumiti lang ito. Hindi ito naghinala. Ang bawat hakbang niya pabalik ay may bigat. Dala ang mga baterya na parang isang ipinagbabawal na bagay. Ngayon, wala nang hadlang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang takip sa likod ng recorder at inilalagay ang mga baterya. Isang maliit na click, ang tunog ng pagsara nito. Isang tunog na tila hudyat ng pagsisimula ng isang bangungot. Ang maliit na screen ay umilaw. Isang kulay pula na ilaw ang kumislap. Buhay na ito. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan. Inilagay ang recorder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany at pinindot ang play. Sa unang ilang segundo, tanging isang mahinang kaluskos ang maririnig. Tunog ng tela. Marahil ay ang recorder na gumagalaw sa loob ng oso. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na napaka-inosente at napakaliit. "Hello, Bear Bear. Papa is not home again. I miss him." Ang boses ni Angelo. Mahina, malungkot. Para itong isang suntok sa sikmura ni Ramon. Ang anak niya, kinakausap ang isang laruan dahil wala ang sarili nitong ama para kausapin. Biglang may isa pang boses na pumasok. Isang boses na matamis at mapaglaro. "Angelo, anong ginagawa mo dyan? Sinong kausap mo?" Ang boses ni Cynthia. Ngunit iba ang dating nito. Ito ang boses na ginagamit nito kapag may ibang tao. Ang boses na ginamit nito para lokohin siya. Narinig ni Ramon ang paggalaw. Pagkatapos ay katahimikan. "Wala po, Tita Cynthia. Kinakantahan ko lang po si Bear Bear." "Kantahan? Akala ko ba sabi ko sa'yo, tapusin mo na yang mga laruan mo at mag-ayos ka na ng gamit? Bakit ang kalat mo pa rin?" Ang tono ay nagsimula ng magbago. Ang tamis ay unti-unting nawawala. "Oo po, aayusin ko na po," sagot ni Angelo. Ang boses ay nanginginig na. "Anong klaseng sagot yan? Wala ka man lang galang. Tingnan mo nga yung sarili mo. Parehas kayo ng nanay mong sakitin. Walang silbi." Napatiim ang bagang ni Ramon. Ang mga kamay niya ay naikuyom sa ibabaw ng mesa. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang pagdadamay sa pangalan ni Elena. Iyon ay isang kasalanang hindi niya mapapatawad. Narinig niya ang isang mahinang hikbi sa recording. "Sorry po, tita. Please po." "Sorry? Palagi ka nalang sorry. Manang-mana ka talaga sa kanya. Isang pabigat. Sige, pulutin mo lahat yan. At kung hindi mo yan matapos sa loob ng 5 minuto, walang hapunan para sa'yo mamaya. Naiintindihan mo?" Isang malakas na yes po ang narinig ni Ramon, basag sa pag-iyak. Pagkatapos ay tunog ng mga laruang dalidaling inililigpit. Pinindot ni Ramon ang pause. Hindi niya kaya. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit ang pumapasok sa kanyang baga ay hindi hangin, kundi purong sakit at pagsisisi. "Ako ang may kasalanan nito. Hinayaan kong mangyari to." Wala ako sa tabi niya. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha ng galit, ng pagsisisi, ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Pinunasan niya ito ng marahas. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para makinig. Pinindot niya muli ang play. Ang sumunod na mga recording ay isang koleksyon ng iba't ibang uri ng pagpapahirap sa emosyon. Mga sigaw, mga insulto, mga pananakot. Bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. Narinig niya ang lahat.
Pagkatapos ng tila isang walang katapusang pagdurusa, may isang bahagi kung saan tanging ang boses na lang ni Cynthia ang naririnig. Tila nakatalikod ito kay Angelo at may kausap sa telepono. Oo nga, akala niya siguro perpekto ang lahat dito. The fool. Masyado siyang abala sa pagpapayaman, hindi niya nakikita na unti-unti nang napupunta sa atin ang lahat. Isang tawa. Isang tawang nakakakilabot. Don't worry, malapit na. Konting tiis na lang. Ang kailangan ko lang gawin ay siguraduhin na ang batang to ay hindi magiging problema sa hinaharap. Ang pag-uusap sa telepono ay natapos. Narinig na lang muli ang kaluskos na tila ibinalik na ang oso sa isang tabi. Nagpatuloy ang katahimikan. Akala ni Ramon ay tapos na ang recording. Aabutin na sana niya para patayin ito nang biglang may isa pang boses na bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang boses ni Angelo. Hindi rin ito ang boses ni Cynthia mula sa telepono. Ito ay isang boses ng lalaki. Malinaw at malapit. Isang boses na nasa loob mismo ng kwarto. Isang boses na kilalang kilala ni Ramon. Hayaan mo na ang bata, Cynthia. Malapit na nating makuha ang lahat. Nanigas si Ramon. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang boses ni Attorney David Lim, ang kanyang abogado, ang kanyang pinagkakatiwalaang business consultant, ang ninong ni Angelo, sa binyag. David, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pwedeng makita ni Ramon. Narinig niyang sagot ni Cynthia. Ang boses ay may halong gulat at pagkairita. Relax, he's halfway across the globe. At kahit pa umuwi yon, his head is so far up in his empire he wouldn't notice a snake coiling right under his bed. Mayabang na sagot ni David na sinundan ng tunog ng isang halik. I missed you. Ang sikmura ni Ramon ay bumaliktad. Ang pandidiri at galit ay tila asidong umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi lang pala ito tungkol sa pera. Isa rin itong pagtataksil sa pinaka-personal na level. I missed you too. Malanding sagot ni Cynthia. Pero delikado pa rin. Mamaya may makakita sa atin. Walang makakakita. At kahit pa may makakita, sinong paniniwalaan niya? Ang mga katulong o ang kanyang tapat na abogado at mapagmahal na asawa? Muling tawa ni David. Kumusta na ang progress natin sa bata? He's becoming more withdrawn, just as planned. Ulat ni Cynthia, ang boses ay naging seryoso at malamig, na para bang isang negosyo ang kanilang pinag-uusapan. Palagi na siyang natatakot, hindi na nagsasalita. A few more incidents, and he'll be the perfect picture of a mentally unstable child. Madali na nating makukumbinsi si Ramon na kailangan niya ng specialized care sa isang malayong lugar. Excellent, sabi ni David. Kapag nawala na ang bata sa eksena, mas madali na nating maisusunod ang plano para kay Ramon. Kapag napirmahan na niya ang special power of attorney na inihahanda ko, the entire De Villa fortune will be in our hands. Ang paghinga ni Ramon ay naging mababaw at mabilis. Naririnig niya ang plano, ang buong balangkas ng kanilang kasamaan, inilatag sa kanyang harapan. Ang lahat ng ito, ang pagpapanggap, ang pagmamaltrato sa kanyang anak, lahat ay bahagi ng isang masalimuot at demonyong plano. Hinawakan ni Ramon ang gilid ng mabigat na lamesa para suportahan ang sarili. Ang mundo niya ay umiikot. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang negosyo, ng kanyang pamilya, ay ang ahas na matagal na palang nag-aabang para tuklawin siya. Ang recording ay nagpatuloy pa, ngunit hindi na nakikinig si Ramon. Ang kanyang isipan ay lumilipad. Pinagdudugtong-dugtong ang lahat. Ang biglaang pag-alis ni Manang Lorna. Ang unti-unting pagbabago sa ugali ni Angelo. Ang pagpupumilit ni Cynthia na ayusin ang lahat ng papeles ng pamilya sa ilalim ng pangangasiwa ni David. Lahat ng ito ay may kahulugan na ngayon. Nang bigla, isang bahagi ng pag-uusap ang muling pumukaw sa kanyang atensyon,
Isang pangungusap mula kay Cynthia na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Madali lang naman to, David. Kung paano ko pinadali ang pagkawala ng una, ganoon din kadali alisin ang pangalawa. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa isipan ni Ramon. Ang pagkawala ng una, si Elena. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa loob ng opisina ni Ramon. Mas mabigat at mas nakakalasong pa sa anumang lason. Kung paano ko pinadali ang pagkawala ng una. Ang una, si Elena. Ang kanyang minamahal na si Elena. Hindi maaari. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka ibang bagay ang kanilang pinag-uusapan. Isang desperadong pag-asa ang kumapit sa isipan ni Ramon. Isang manipis na hibla sa gitna ng isang paparating na bagyo. Kailangan niyang marinig ang kasunod. Kailangan niyang malaman na mali ang kanyang iniisip. Sa recording, narinig niya ang mahinang tawa ni David Lim. You always were the ruthless one, Cynthia. Paano mo nga ba ginawa yon? You never told me the full story. All I know is that her condition suddenly worsened. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay tila naharang sa kanyang lalamunan. Pakiusap? Wag. Ang boses ni Cynthia ay bumalik. Puno ng pagmamalaki. At walang bahid ng kahit anong pagsisisi. Simple lang. Trust, tiwala. I was her personal assistant, remember? Ako ang pinagkakatiwalaan niyang kumuha ng mga gamot niya mula sa St. Luke's. Ang mga mamahaling gamot na in-order mo pa mula sa Germany. Isang pause. Narinig ni Ramon ang tunog ng pagbuhos ng alak sa isang baso. All I had to do? Pagpapatuloy ni Cynthia, ang boses ay halos isang pabulong na puno ng kasamaan, was to switch them. Pinalitan ko ang mga orihinal na gamot ng mga mumurahing local version na halos walang epekto. Araw-araw. Sa bawat tableta na iniinom niya, akala niya ay gumagaling siya. Pero ang totoo, unti-unti ko siyang pinapatay sa mismong harapan mo at wala kang kaalam-alam. You were too busy building your empire to even notice. Bagsak. Ang voice recorder ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Ramon at bumagsak sa makintab na lamesang mahogany. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Ang hangin. Nasaan ang hangin? Napahawak si Ramon sa kanyang kwelyo. Pilit na humihinga. Ngunit ang kanyang mga baga ay tila tumangging gumana. Ang bawat salita ni Cynthia ay isang patalim. Isang makalawang, maruming patalim na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang anak, ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin at poprotektahan habang buhay. Namatay hindi dahil sa sakit kundi dahil pinatay. At ang pumatay ay ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang nag-iisang anak. At ngayon, narinig pa rin niya ang boses ni David mula sa recorder na nakahandusay sa mesa. Ang plano para kay Ramon. Sigurado ka bang epektibo ang binili mo? Of course, sagot ni Cynthia. Isang uri ng halaman na halos walang lasa. Unti-unti nitong sisirain ang kanyang nervous system. Sa loob ng ilang buwan, magmumukha siyang nasisiraan ng bait. Paranoid, hindi na kayang magpatakbo ng kumpanya. At sa puntong yon papasok ka na. Dala ang lahat ng papeles na nagpapatunay na ikaw na ang may hawak ng lahat. Isang matinding sakit ang gumuhit sa dibdib ni Ramon. Hindi ito sakit sa puso. Ito ay sakit ng isang kaluluwang dinurog. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang gulay. Napasandal siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. At sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang taong hindi niya nakilala. Isang lalaking may gusot na damit, may namumutlang mukha, at may mga matang puno ng kabiguan.
Nakita niya ang isang tanga, isang hangal, isang lalaking sobrang bulag sa tagumpay at pera, kaya't hinayaan niyang makapasok ang demonyo sa kanyang tahanan. Hinayaan niyang mamatay ang kanyang asawa. Hinayaan niyang pahirapan ang kanyang anak. At ngayon, siya na ang isusunod. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang mga gusali, ang mga kontrata, ang milyon-milyong dolyar, lahat ng iyon ay walang halaga. Basura. Dahil sa pag-abot niya sa mga bituin, hindi niya namalayan na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay matagal nang nilamon ng impyerno. Ako ang may kasalanan. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay basag at puno ng pagkasuklam sa sarili. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako, anak. Itinukod niya ang kanyang noo sa malamig na salamin na papikit ng mariin, na para bang sa pagpikit na yon ay mabubura niya ang lahat ng katotohanang kanyang narinig. Ngunit hindi. Ang katotohanan ay nandyan, nakaukit na sa kanyang pagkatao. Tok, tok, tok. Isang katok sa pinto, isang katok na tila galing sa ibang mundo. At pagkatapos, isang boses na ngayon ay nagdudulot ng matinding kilabot sa kanyang buong sistema. Isang boses na matamis, malambing, at puno ng lason. Mahal, ayos ka lang ba dyan? Handa na ang hapunan. Sa isang sulok ng isang mamahaling speakeasy bar sa Bonifacio Global City, kung saan ang halaga ng isang basong cocktail ay katumbas ng isang linggong sahod ng karaniwang tao, nakaupo si Cynthia Reyes. Perpekto ang kanyang anyo. Nakasuot siya ng isang itim na silk dress na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay dugong lipstick. Sino man ang makakita sa kanya ay iisiping isa siyang makapangyarihang babae na naghihintay para sa isang business meeting. At sa isang banda, tama sila. Ito nga ay isang business meeting, ang negosyo ng pagwasak ng isang pamilya. Isang anino ang tumakip sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Attorney David Lim, sa kanyang pinasadyang suit at may kumpiyansang nangiti, ay umupo sa tapat niya. Inabot nito ang kanyang kamay at hinalikan ito ng marahan. You look stunning as always, bati ni David. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. And you are late, as always. Sagot ni Cynthia, may halong paglalambing at pagkainip sa kanyang boses. Patience, my love. Perfection takes time, sabi ni David bago sumenya sa waiter. 2 glasses of your best scotch. Nang makaalis ang waiter, ang mapaglarong ng ngiti ni David ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. May inilabas siyang isang mamahaling leather na folder mula sa kanyang briefcase at marahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa patungo kay Cynthia. Ang pundasyon ng ating kinabukasan, sabi niya sa mahinang boses. Binuksan ito ni Cynthia. Ang kanyang mga mata, na kasing talas ng isang lawin, ay mabilis na sinuri ang bawat dokumento. Nandoon ang lahat. Isang detalyadong psychological evaluation para kay Angelo De Villa, pirmado ng isang psychiatrist na binayaran nila, na nagsasabing ang bata ay nagpapakita ng severe emotional disturbance and antisocial tendencies. Nandoon din ang mga admission paper para sa isang lugar na tinatawag na Tranquil Meadows Youth Facility. Isang maliit ng ngisi ang gumuhit sa labi ni Cynthia. Tranquil Meadows. How poetic. Saan ito? Isang liblib na lugar sa paanan ng bundok Banahaw. Sagot ni David. It's a rundown facility masquerading as a special school. Malayo sa sibilisasyon, walang signal, perpekto. Once he's in, no one will hear from him again. And the staff? Paid off. They know what to do. They specialize in handling difficult children. Sabi ni David, ang huling salita ay may diin na nagpapahiwatig ng isang mas madilim na kahulugan. Isinara ni Cynthia ang folder. Good. Everything is perfect.
Tumingin siya sa kanyang baso. Pinapaikot-ikot ang yelo sa loob. Ang Tranquil Meadows na yan, I can already imagine it. Amoy ng lumang building at Lysol, mga bintanang may bakal na rehas, at mga batang may mga matang blangko na, matagal nang sumuko. Isang panginginig ng kasiyahan ang dumaan sa kanyang katawan. Ang paghihiganti niya kay Elena, sa alaala nito, ay malapit nang maging kumpleto. Ang bunga ng pag-ibig nito ay malalanta sa isang lugar kung saan walang sino man ang makakarinig sa kanyang pag-iyak. Wala kang awa talaga, sabi ni David, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang papuri. Awa is for the weak, sagot ni Cynthia bago uminom mula sa kanyang baso. Para sa mga taong tulad ni Elena. Dumating ang kanilang inumin. Itinaas ni David ang kanyang baso. Isang tagay, kung gayon. Itinaas din ni Cynthia ang sa kanya. Para saan? To new beginnings, sabi ni David. To the end of the Davila name and the rise of ours sa lahat ng yaman at kapangyarihan na dapat ay sa atin mula pa sa simula. Nagbanggaan ang kanilang mga baso. Ang tunog ay matinis at pinal. Siguraduhin mo lang na walang magiging aberya mamaya, sabi ni David. We need to get the boy out of the house without any drama. Don't worry, ngumisi si Cynthia. May inihanda na akong espesyal na pampatulog. I'll put it in his milk tonight. He'll be sound asleep. Hindi na siya makakapagreklamo pa. At si Ramon? Nasa opisina niya, abala sa kanyang conference call. Sagot ni Cynthia, may halong pang-aalipusta sa boses. Ang kawawang tanga. He will suspect nothing until it's too late. Inubos ni David ang laman ng kanyang baso sa isang lagok. Tumingin siya sa kanyang mamahaling Rolex na kumikinang sa kanyang pulso. Sinusuri ang oras na parang isang general na nagbabalak ng huling pag-atake. Isang ngiti ng kasakiman at tagumpay ang kumalat sa kanyang mukha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Cynthia. Ang kanilang mga masasamang plano ay nagkakaisa sa isang tingin. Magiging katin ang lahat, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng kasiguraduhan. Pagsapit ng hating gabi. Ang hapunan sa gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buong buhay ni Ramon. Pagkatapos ng halos isang oras na pananatili sa kanyang opisina, isang oras na ginugol niya hindi sa pagtatrabaho, kundi sa pagpapakalma sa nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Kinailangan niyang lumabas. Kinailangan niyang humarap sa kanila. Kinailangan niyang umarte na parang walang nangyari. Bawat hakbang pababa ng hagdan ay isang pagsubok. Ang bawat paghinga ay mabigat. Ang bawat pagtingin sa marangyang palamuti ng kanyang bahay ay isang paalala ng kasinungalingang kanyang tinitirhan. Naabutan niya si Cynthia at si Angelo na nakaupo na sa hapagkainan. There you are, mahal. Bati ni Cynthia, ang nangiti ay kasing tamis ng lason. Tamang-tama lang, nagugutom na si Angelo. Umupo si Ramon sa kanyang pwesto. Ang lamesa ay puno ng pagkain, roasted chicken, carbonara, sari-saring ulam. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng ito ay parang abo. Tumingin siya kay Angelo. Ang kanyang anak ay tahimik, nakayuko. Pinaglalaruan ang tinidor sa kanyang plato. Nakita ni Ramon ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata nito. Pagod, malungkot. Ang puso ni Ramon ay nagdugo para sa kanya. Kailangan niyang ilayo ang kanyang anak dito. Ngayon na. Ngunit paano? Hawak niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan iyon ay isang bomba na maaari ring sumabog sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung sino pa ang kakampi nina Cynthia at David. Kung gagawa siya ng maling hakbang, baka lalo lang niyang mailagay sa panganib si Angelo. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng oras. Oras, ang bagay na wala siya. Here, Angelo. Drink your milk. Pampahealthy yan, sabi ni Cynthia. Inilalapit ang isang baso ng gatas sa bata.
Nag-angat ng tingin si Angelo, tiningnan ang gatas. Pagkatapos ay tumingin kay Ramon. Isang tingin na puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa ilalim ng matalim na titig ni Cynthia, wala itong nagawa, kundi kunin ang baso at dahan-dahang inumin ito. Napanood ni Ramon ang bawat lagok. May inihanda na akong espesyal na pampatulog. I'll put it in his milk tonight. Ang mga salita mula sa recording ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kulog. Nais niyang sumigaw. Nais niyang agawin ang baso at itapon ito sa pader. Nais niyang kaladkarin si Cynthia palabas ng bahay na ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Isang maling galaw at tapos ang lahat. Kumain ka na, Ramon. Lumalamig na yung pagkain mo, sabi ni Cynthia na parabang isa siyang normal na asawa na nag-aalala sa kanyang kabiyak. Pinilit ni Ramon na ngumiti. Kumuha siya ng pagkain, isinubo ito, ngunit hindi niya malasahan. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak, na unti-unti nang nagpapakita ng antok. Ang mga mata nito ay bahagyang pumuplungay. Ilang beses itong humikab. Mukhang inaantok na ang baby boy natin. Puna ni Cynthia. May pekeng paglalambing sa boses. Ang demonyo. Isang perpektong demonyo na nag-aanyong anghel. Biglang tumunog ang cellphones ni Cynthia. Tiningnan niya ito at isang maliit na ngiti ang sumimilay sa kanyang labi. "Excuse me for a moment," sabi nito bago tumayo at lumayo ng kaunti. Sa may bintana na nakatanaw sa labas ng mansyon, sinundan siya ng tingin ni Ramon. Kahit nakatalikod, sapat na ang lakas ng pandinig ni Ramon para makuha ang ilang salita sa kanyang ibinubulong na pakikipag-usap. "Opo, opo, parating na. Siguraduhin niyong walang makakakilala sa sasakyan." "Yes, mga 12:00, tulog na ang lahat. Be ready, 2:00, hating gabi." Ang puso ni Ramon ay tila huminto sa pagtibok. Hindi ito bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayong gabi. Ang plano ay isasagawa ngayong gabi. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang noo. Napatingin siya sa orasan sa dingding. 10:30 na. Mayroon na lamang siyang wala pang 2 oras. 2 oras para mailigtas ang kanyang anak mula sa isang impyernong walang katapusan. Nang bumalik si Cynthia sa mesa, tapos na ang usapan. Ang nangiti nito ay mas malawak na ngayon. "Wrong number," sabi nito. Isang halatang kasinungalingan. Tumingin si Ramon kay Angelo. Ang ulo nito ay nakatungo na sa dibdib. Ang paghinga ay malalim na. Mahimbing na itong natutulog, isang biktima ng kanilang kasamaan. Napatingin si Ramon sa bintana, sa direksyon kung saan nakatingin si Cynthia kanina. At sa dilim sa labas ng kanilang bakuran, sa kabilang kalye, mayroon siyang naaninag. Isang itim na van. Walang plaka, madilim ang mga bintana, nakaparada sa ilalim ng isang puno, nag-aabang. Nandito na sila. Naramdaman ni Ramon ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng pader ay tila papalapit sa kanya, dinudurog siya. Huli na ba ang lahat? Paano siya lalaban? Nag-iisa siya laban sa 2 ahas na matagal nang pinaplano ang bawat galaw. Wala siyang kakampi, wala siyang oras. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang marangyang hapagkainan, sa harap ng kanyang natutulog na anak at ng kanyang asawang mamamatay tao, naramdaman ni Ramon de Villa ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay tumagal lamang ng ilang segundo sa kalooban ni Ramon. Ngunit sa ilang segundong iyon, isang bagay ang nagbago. Ang takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay biglang nagyelo. At mula sa nagyelong takot na yon, isang apoy ang sumiklab. Hindi ito apoy ng galit lamang. Ito ang apoy ng isang ama. Ang pinaka-primitive at pinaka-makapangyarihang damdamin na kayang maramdaman ng isang tao. Ang instinct na protektahan ang sarili niyang supling. Hindi siya talo. Hindi pa. Hanggat humihinga siya, lalaban siya. Inaantok na talaga siya, sabi ni Ramon.
Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses na tila ba sumasang-ayon sa naunang sinabi ni Cynthia. Ako na ang mag-aakyat sa kanya sa kwarto niya. Bago pa man makatutol si Cynthia, maingat ngunit mabilis na binuhat ni Ramon si Angelo mula sa upuan. Ang kanyang anak ay malambot at mabigat sa kanyang mga braso. Ang paghinga nito ay malalim at panatag. Isang inosenteng anghel na walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang. Okay, mahal. Just be gentle, sabi ni Cynthia. Malinaw ang kasiyahan sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang lahat ay umaayon sa plano. Habang paakyat ng hagdan si Ramon, ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa isang supercomputer. Plano. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng mga kakampi. Pagpasok niya sa kwarto ni Angelo, marahan niyang inihiga ang bata sa kama. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng pangako. Hindi ka nila makukuha, anak. Bulong niya. Ipinapangako ko yan. Mabilis niyang isinara ang pinto at sa isang kilos na puno ng determinasyon, nilak niya ito mula sa loob. Walang makakapasok, walang makakalabas. Ang kanyang unang ginawa ay kunin ang kanyang cellphone. Sa nanginginig ngunit determinadong mga daliri, hinanap niya ang isang numero sa kanyang contacts, hindi numero ng pulis. Masyadong maraming tanong, masyadong matagal ang proseso. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan, isang taong may utang na loob sa kanya. Si Mr. Santos, ang pinuno ng kanyang personal security team, isang retiradong koronel. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Sir Ramon, sagot ng baritonong boses sa kabilang linya. Santos, I need you. Now, sabi ni Ramon. Ang boses ay mababa at apurado. Bring your best men. Quietly, I'm sending you my location. Huwag kayong magpapakita sa main gate. Dumaan kayo sa likod na pader. May isang itim na van na walang plaka sa labas. In-neutralize niyo ang mga sakay, but I want them conscious. Walang putukan. Walang ingay. Do you understand? Understood, sir. We're on our way. ETA 15 minutes. Walang tanong na sagot ni Santos. Pagkababa ng tawag, agad siyang nag-dial ng isa pang numero. Manang Lorna? Sa Sir Ramon, gabi na po. Manang, kailangan ko po kayo ngayon. Dito sa bahay, magpapadala ako ng isa sa mga security ko para sunduin kayo. Huwag po kayong matakot. Kailangan ko po ng saksi. Kailangan po kayo ni Angelo. Isang sandali ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay isang desididong sagot. Papunta na po ako, sir. Pagkatapos ng mga tawag, ang kanyang atensyon ay bumaling sa silid. Kailangan niya ng armas, hindi baril. Isang bagay na mas makapangyarihan. Ang katotohanan. Kinuha niya ang voice recorder mula sa kanyang bulsa at ang kanyang cellphone. Mabilis niyang ikinonekta ang dalawa gamit ang Bluetooth. Pagkatapos, ikinonekta niya ang kanyang cellphone sa maliit na Bluetooth speaker na laging dala ni Angelo kapag nakikinig ito ng mga nursery rhymes. Itinago niya ang speaker sa ilalim ng kama, kung saan hindi ito madaling makikita, ngunit malinaw na maririnig. Ang entablado ay handa na. Sakto. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa pintuan, pagkatapos ay isang katok. Ramon? Mahal? Bakit nakalock? Ang boses ni Cynthia. Ang tamis ay napalitan na ng bahid ng pagkainip. Hindi sumagot si Ramon. Hinawakan niya ang doorknob. Ang kanyang puso ay handa na. Ramon, buksan mo to? Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Cynthia. Mas malakas na ngayon. Narinig niya ang isa pang boses, si David. May problema ba, Cynthia? Nakalock ang pinto. Hindi niya binubuksan. Nagkaroon ng malalakas na kalabog sa pinto. Sinusubukan na nilang sirain ito. Hinintay ni Ramon ang tamang pagkakataon. Nang maramdaman niyang malapit nang bumigay ang kahoy na pinto. Plug. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si David.
Kasunod ang dalawang lalaking malalaki ang katawan na hindi niya kilala. Sa likod nila, si Cynthia, ang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Nakatayo si Ramon sa gitna ng silid, ang kanyang katawan ay isang pader sa pagitan nila at nang natutulog na si Angelo. Anong ibig sabihin nito, Ramon? Galit na tanong ni Cynthia. Ngumisi si David, isang ngisi ng isang ahas na sigurado na sa kanyang tagumpay. Inilahad nito ang isang folder ng mga dokumento, ang parehong folder na nakita ni Cynthia sa bar. Wala ka nang magagawa, Ramon. Nasa amin ang kustodya, deklara ni David. Ang boses ay puno ng pagmamayabang. The court has granted us temporary custody based on this psychological evaluation. The boy is a danger to himself. Dadalhin na namin siya sa isang lugar kung saan siya maalagaan. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang humakbang palapit kay Angelo. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay, hindi para pigilan sila, kundi para ipakita ang cellphone na hawak niya. Ang kanyang hinlalaki ay nakatapat sa isang icon sa screen, ang play button. Isang hakbang pa, sabi ni Ramon. Ang boses ay malamig at matalim na parang patalim. At maririnig ng buong mundo ang sigaw ng isang ama. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng kwarto ni Angelo. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ramon at sa cellphone na hawak niya. Ang pagmamayabang sa mukha ni David Lim ay napalitan ng bahagyang pagkalito. Si Cynthia naman, na kanina'y nag-aapoy sa galit, ay nagpakita ng kislap ng pag-aalinlangan. Anong pinagsasasabi mo, Ramon? Are you going insane? Si Cynthia ang unang bumasag sa katahimikan. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Give me that phone. Isang hakbang, ulit ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay David. At sisirain ko hindi lang ang reputasyon ninyo, kundi ang buong buhay ninyo. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay David. Huwag ka nang magsayang ng oras, Ramon. Tapos na ang laro. Kunin niyo na ang bata. Utos niya sa dalawang tauhan. Ngunit bago pa man makagalaw ang dalawang lalaki, ang hinlalaki ni Ramon ay marahang dumampi sa screen. Isang click. At pagkatapos, isang boses. Isang boses ng bata, mahina at malungkot, na biglang pumuno sa buong silid, nagmumula sa speaker na nakatago sa ilalim ng kama. Hello, Bear Bear. Papa is not home again. I miss him. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Cynthia ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwalang pagkilala. Ang boses na yon, ang mga salitang yon. Ano to? Bulong ni David, lumingalinga sa paligid, hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog. At pagkatapos, ang boses ni Cynthia mula sa recording ay umalingaw-ngaw, matamis at mapagpanggap. Angelo, anong ginagawa mo dyan? Sinong kausap mo? Ang kulay sa mukha ni Cynthia ay tuluyan ng nawala. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay napako sa cellphone na hawak ni Ramon na para bang iyon ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Ang recording ay nagpatuloy, walang awa. Ang bawat salita ng pangiinsulto, ang bawat sigaw, ang bawat pagbabanta ay sunod-sunod na inilantad. Ang perpektong imahe ni Cynthia ay dinudurog sa bawat segundo. Inihahayag ang tunay nitong anyo sa harap ng lahat. Parehas kayo ng nanay mong sakitin. Walang silbi. Manang-mana ka talaga sa kanya. Isang pabigat. Patayin mo yan. Patayin mo yan ngayon din. Sigaw ni Cynthia. Ang kanyang boses ay hindi na matamis, kundi matinis at puno ng desperasyon. Ngunit hindi gumalaw si Ramon. Hinayaan niyang magpatuloy ang paglilitis. Sunod na umalingaw-ngaw ang pag-uusap nila sa telepono, ang plano nilang pag-agaw sa kayamanan, ang kanilang pagtataksil, at pagkatapos, ang boses ni David Lim ay pumasok, malinaw, at hindi maikakaila. Hayaan mo na ang bata, Cynthia.
Malapit na nating makuha ang lahat. Kung si Cynthia ay namutla, si David Lim naman ay tila naging bato. Ang kanyang postura ay nanigas. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang maskara, bilang isang kagalang-galang na abogado, ay nalulusaw na parang kandila. Iito. Iito ay hindi totoo. Gawa-gawa lang yan, edited yan. Sigaw ni David, ang kanyang boses ay nagpapakita ng unang senyales ng panik. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Ang huling bahagi ng pag-uusap, ang pangungumpisal, kung paano ko pinadali ang pagkawala ng una, ganoon din kadali alisin ang pangalawa. Ang boses ni Cynthia, pinalitan ko ang mga orihinal na gamot ng mga mumurahing local version. Unti-unti ko siyang pinapatay sa mismong harapan mo. Sa sandaling iyon, hindi na katahimikan ang namayani, kundi isang kolektibong singhap ng pagkagulat. Ngunit hindi ito galing sa kanila. Mula sa pintuan sa likod nila, na kanina'y nakasara, lumitaw ang anino ng mga tao. Pumasok si Mr. Santos kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. At sa likod nila, basang-basa ng luha ang mga mata, ay si Manang Lorna. Narinig nila. Narinig nila ang lahat. Game over, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Nang makita ang mga security, ang dalawang tauhan ni David ay agad na nagtaas ng kamay. Ngunit si Cynthia, sa gitna ng kanyang pagkasukol, ay tila nawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kabiguan. Isang hayop na na-corner, kasalanan mo to. Sigaw niya hindi kay Ramon, kundi kay Angelo na mahimbing pa ring natutulog. Kung hindi ka lang ipinanganak, kung hindi ka lang naging pabigat. Sa isang mabilis at desperadong kilos, dinampot niya ang isang mabigat na porselanang florera mula sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Sa lakas ng isang baliw, inihagis niya ito. Hindi kay Ramon, hindi kay David, kundi sa direksyon ng kama, sa direksyon ng walang malay na si Angelo. Angelo? Dalawang sigaw ang sabay na umalingaw-ngaw. Ang kay Ramon at ang kay Manang Lorna. Mabilis pa sa isang kisap mata, si Manang Lorna ay tumakbo at yumakap sa natutulog na bata. Ginawang panangga ang sariling likod. Ngunit hindi na kailangan. Isang anino ang dumaan sa kanyang harapan. Si Ramon. Sinalubong niya ang paparating na florera. Blam! Ang tunog ng porselanang nababasag ay pumuno sa silid. Ang florera ay nagkapira-piraso nang tumama ito sa balikat ni Ramon. Naramdaman niya ang isang matinding kirot, ngunit hindi niya ito ininda. Dugo ang dumaloy sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Cynthia, puno ng isang uri ng galit na mas malalim pa sa karagatan. Hinawakan ng mga tauhan ni Santos ang mga braso ni na Cynthia at David. Wala na silang kawala. Si Cynthia ay nagpupumiglas, sumisigaw ng mga walang kwentang pagbabanta at sumpa. Si David Lim naman ay tuluyan ng bumagsak. Ang dating mayabang na abogado ay nakatayo na lang doon. Blanko ang mga mata. Talunan. Ang pagliliti sa sariling pamamahay ay tapos na. Ang hatol ay naibigay na. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Ramon. Dumating ang mga pulis, kinuha ang voice recorder bilang ebidensya at dinala ang tatlong salarin, sina Cynthia, David at ang driver ng van. Ang mansyon, na kanina'y isang battleground, ay biglang napuno ng mga kumikislap na ilaw at mga taong nagsisiyayasat. Ngunit si Ramon ay walang pakialam sa kanila. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro lamang sa isang maliit na kama kung saan ang kanyang anak ay nagsisimula ng magising. "Pip, Papa!" Ang boses ni Angelo ay mahina at puno ng pagkalito. Ang epekto ng pampatulog ay unti-unti nang nawawala. Minulat niya ang kanyang mga mata at ang una niyang nakita ay ang mga pulis, ang mga basag na piraso ng florera sa sahig at ang kanyang ama na may benda na ngayon sa braso
at may bahid ng dugo sa damit. Isang kislap ng takot ang muling gumuhit sa mukha ng bata. Instinctive na paurong ito palayo. Ang kilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa sugat sa braso ni Ramon. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Itinataas ang kanyang mga kamay na parabang nagpapakita sa isang mailap na hayop na hindi siya mananakit. "Shh, anak. It's okay. Papa's here," sabi niya sa pinakamalumanay na boses na kaya niya. "Wala nang mananakit sa'yo. Tapos na. Ligtas ka na." Tinitigan siya ni Angelo. Ang mga mata nito ay puno ng mga tanong na hindi nito kayang bigkasin. Lumingalinga ito, hinahanap ang isang pamilyar na banta. Si Tita Cynthia po?" "Wala na siya, anak," sagot ni Ramon. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi na siya babalik. Sa tabi nila, si Manang Lorna, na hindi umalis mula pa kanina, ay marahang hinaplos ang buhok ng bata. "Nandito na kami, Angelo. Hindi ka na namin iiwan." Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok ng pasensya at pagmamahal. Ang mansyon ay naging sobrang tahimik. Ang lahat ng mga kasambahay na kinuha ni Cynthia ay pinaalis ni Ramon. Si Manang Lorna lamang ang nanatili. Ang kanyang presensya ay isang konstateng paalala ng katapatan at pag-aalaga. Si Angelo ay hindi na halos nagsasalita. Madalas, nakaupo lang ito sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear na ngayon ay nasa tabi na niya palagi. Madali siyang magulat sa malalakas na tunog at sa gabi, binabangungot siya. Sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Alam ni Ramon na ang mga sugat ng kanyang anak ay mas malalim pa sa mga pasa o galos na nakikita. Ito ay mga sugat sa kaluluwa, mga sugat na iiwan ng peklat habang buhay. At alam din niyang siya ang may kasalanan. Ibinuhos ni Ramon ang lahat ng kanyang oras kay Angelo. Hindi na siya pumasok sa opisina. Ang lahat ng tawag mula sa kumpanya ay hindi niya sinasagot. Ang kanyang imperyo ay maaaring gumuho. Wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang pagbuo muli sa nasirang mundo ng kanyang anak. Sinubukan niyang gawin ang lahat ng mga bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Mga bagay na dapat ay ginagawa ng isang ama. Nagbabasa siya ng mga kwentong pambata sa gabi, kahit na ang tanging tugon na nakukuha niya ay katahimikan. Naglalaro sila ng mga building blocks sa sahig, kahit na si Ramon lang ang nag-iisang nagtatayo ng mga tore. Dinadala niya ito sa hardin. Tinuturo ang mga bulaklak at mga paru-paro. Umaasang makakita ng kahit na maliit na kislap ng interes sa mga mata nito. Mabagal ang proseso. May mga araw na tila wala silang nararating. At ang pader, sa pagitan nilang mag-ama, ay napakataas pa rin. Ngunit hindi sumuko si Ramon. Sa bawat pagtanggi, sa bawat pag-iwas ng tingin, mas lalo lang niyang ipinapaalala sa sarili ang mga taon na nawala sa kanila. Ang mga taon na pinili niya ang trabaho kaysa sa kanyang sariling anak. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang pagbabayad puri. Isang gabi, halos 2 linggo na ang nakalipas mula sa gabing iyon, nagising si Ramon sa isang mahinang tunog. Nasanay na siyang matulog sa sahig ng kwarto ni Angelo, sa isang kutsyon sa tabi ng kama nito, para lang masigurong hindi ito nag-iisa. Narinig niya ang mahinang paghikbi. Nakita niya si Angelo na nakaupo sa kama. Yakap ang mga tuhod nito. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Dahan-dahang lumapit si Ramon at umupo sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya. "Papa," bulong ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Bad dream po ulit." "It's okay, anak. It was just a dream," sabi ni Ramon. Marahang hinahaplos ang likod nito. "Hindi yon totoo. Nandito si Papa." Sa halip na umiwas, isang bagay na hindi inaasahan ni Ramon ang nangyari. Gumalaw si Angelo. Dahan-dahan itong sumandal sa kanya, isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib, at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Isang iyak na malakas na ngayon,
puno ng lahat ng sakit at takot na matagal na nitong kinimkim. Niyakap ni Ramon ang kanyang anak ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng pangako, at ng walang hanggang pagmamahal. Sa sandaling iyon, habang hawak ang nanginginig na katawan ng kanyang anak, naramdaman ni Ramon ang mga luhang bumabasa sa kanyang damit. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, umiyak din siya. Tahimik, mainit. Ang mga luha ng isang amang sa wakas ay natagpuan muli ang daan pauwi. Ito ang simula. Ang tunay na simula ng kanilang paghilom. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, isang almusal na may kasama ng kaunting nangiti mula kay Angelo. Isang tawag ang natanggap ni Ramon. Ito ay mula sa bago niyang abogado. "Good morning, Mr. De Villa," sabi ng abogado. "I have good news. The legal proceedings are finalized. All the assets that were fraudulently being transferred by Atty. Lim have been frozen and successfully recovered. Nasa inyo na pong muli ang kontrol ng lahat." Tumingin si Ramon kay Angelo na ngayon ay sinusubukang subuan ng pancake ang kanyang teddy bear. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Ang pera, ang mga ari-arian, ang mga ito ay hindi na kasing halaga ng dati. "Sir?" tanong ng abogado sa kabilang linya. Napansin marahil ang kanyang pananahimik. "Sir, nandyan pa po ba kayo?" "Yes, I'm here," sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng isang bagong klase ng kapangyarihan. "Thank you for the update." "You're welcome, sir. Kung gayon, ano po ang plano ninyong gawin sa lahat ng perang ito?" tanong ng abogado. Napatingin muli si Ramon sa kanyang anak. Ang kayamanan na muntik nang sumira sa kanila. Ang parehong kayamanan na pinagplanuhan nina Cynthia at David na angkinin. Isang ideya, isang plano, isang paraan para gawing simbolo ng pag-asa ang kanilang pinakamasakit na bangungot. Alam na niya kung ano ang gagawin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ng mga De Villa ay nagkaroon na ng buhay. Ang mga bintana ay palaging bukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin. Ang hardin na dati napapabayaan ay puno na ngayon ng mga bagong tanim na bulaklak. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang katahimikan ay napalitan na ng tunog ng halakhak. "Mas mabilis, Papa! Mas mabilis!" Ang tawa ni Angelo ay parang musika sa pandinig ni Ramon habang marahan niyang tinutulak ang swing na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga. Ang mga pisngi ng bata ay mamula-mula na dahil sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata na dati puno ng takot ay kumikinang na ngayon sa saya. "Okay? Okay, Captain. Here comes the airplane!" Biro ni Ramon, itinulak ng mas malakas ang duyan na nagdulot ng mas malakas pang halakhak mula sa kanyang anak. Bumitaw si Angelo sa duyan at tumakbo sa malawak na damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Pinanood siya ni Ramon at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang tunay, payapang ngiti na matagal nang hindi niya naramdaman. Ang mga peklat sa puso ni Angelo ay naroon pa rin. May mga gabi pa ring binabangungot ito. May mga pagkakataong natatakot pa rin ito sa mga hindi kilalang tao. Ngunit ang paghilom ay malinaw na. Araw-araw, unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang nasirang mundo, piraso sa piraso. Sa araw na yon, may kakaibang mangyayari sa kanilang hardin. May mga tent na nakatayo, mga upuan na nakaayos, at isang maliit na entablado. Maya-maya pa, dumating ang mga miyembro ng media, bit-bit ang kanilang mga kamera at mikropono. Hindi ito isang anunsyo tungkol sa negosyo. Matagal nang tinalikuran ni Ramon ang araw-araw na pamamahala sa kanyang kumpanya. Ito ay isang bagay na mas personal, isang bagay na mas mahalaga. Nang handa na ang lahat, lumabas si Ramon. Hawak ang kamay ni Angelo. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit.
kundi isang simpleng puting polo at slacks lamang. Ang kanyang anyo ay hindi na ang anyo ng isang bilyonaryong CEO na kinatatakutan ng lahat. Ang anyo niya ngayon ay ang anyo ng isang ama. Umupo si Angelo sa unang hilera, sa tabi ni Manang Lorna, na ngayon ay permanenteng bahagi na ng kanilang pamilya. Ngumiti si Angelo at kumaway sa kanyang ama. Kumuway pabalik si Ramon bago humarap sa mga reporter. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Salamat sa inyong pagdalo. Wala po akong ibebentang produkto ngayon. Wala rin po akong ibabalitang bagong business venture. Nandito po ako sa harapan ninyo hindi bilang si Ramon de Villa, ang businessman, kundi bilang si Ramon de Villa, isang ama. Isang katahimikan ang bumalot sa mga manunood. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo. Inakala ko na ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng iyong kumpanya, sa dami ng pera sa iyong bangko. Naging abala ako sa pag-akyat sa isang hagdanan na akala ko'y patungo sa langit. Ngunit sa aking pagiging abala, hindi ko namalaya na ang pinakamahalaga kong yaman ay unti-unti nang nawawala sa akin. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Angelo. Inaamin ko po sa inyong lahat, nagkamali ako. Isang pagkakamaling halos ikawasak ng buhay ng aking anak. Natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ng isang magulang sa kanyang anak ay hindi laruan, hindi pera, at lalong hindi isang malaking mansyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating presensya, ang ating oras, ang ating pagmamahal. May mga reporter na nagsimulang mamasa ang mga mata. Ang kasamaan ay naganap sa loob ng aking pamamahay, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kundi puno ng determinasyon. At ang kayamanan na pinag-ugatan ng kasamaang yon ay hindi ko na maaaring angkinin bilang akin lamang. Ito ay nabahiran na ng luha at sakit. Ngunit naniniwala ako na ang isang bagay na nagsimula sa dilim ay maaaring maging isang sulo ng liwanag. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa kanyang huling pahayag. Dahil dito, sa araw na ito, buong puso kong ipinapahayag na ang lahat ng mga ari-arian na sangkot sa kasong ito ay gagamitin para itatag ang isang non-profit organization, isang pundasyon na ang tanging layunin ay ang sagipin, protektahan at tulungan ang mga batang biktima ng pang-aabuso sa buong Pilipinas. Mula sa aming sakit, sana ay may pag-asang mamukadkad. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang anak na ngayon ay nakangiting nakatingin sa kanya. Ang pundasyong ito ay ipapangalan ko sa aking inspirasyon, sa aking bayani, sa aking anak. Ito ang magiging pundasyon ni Angelo. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Nang matapos ang lahat, nang makaalis na ang mga tao, at ang tanging natira na lamang ay ang ginintuang sinag ng papalubog na araw, umupo si Ramon sa damuhan. Lumapit si Angelo at umupo sa kanyang kandungan. Isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang langit na nagkulay kahel at lila. Ang hangin ay payapa, ang mundo ay tahimik. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Ramon ang isang maliit na bulong. Isang bulong na naglalaman ng lahat ng salitang matagal na niyang inaasam na marinig. Isang bulong na bumuo sa bawat basag na piraso ng kanyang puso. Niyakap siya ni Angelo ng mahigpit at sinabi ang mga salitang nagmarka sa katapusan ng kanilang madilim na kabanata at sa simula ng kanilang walang hanggang umaga. Papa, mahal na mahal po kita. Huwag mo na po akong iiwan ulit. Sa huli, ang kwento ni Ramon ay isang masakit ngunit mahalagang paalala tungkol sa responsibilidad at paggising ng konsensya. Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay halos naging kapalit ng kanyang pagiging ama
At dahil sa kapabayaan, muntik nang masira ang buhay ng sarili niyang anak. Ngunit nang mabunyag ang madilim na sabuatan ni na Cynthia at ng traidor na abogado, kasabay ng katotohanan sa likod ng pagkamatay ng unang asawa, huli man ay nagising si Ramon. Pinili niyang talikuran ang huwad na karangyaan at harapin ang kasalanan ng nakaraan. Sa pagprotekta sa kanyang anak at sa pagtatatag ng isang pundasyon para sa mga batang inaabuso, ipinakita niya na ang tunay na pagtubos ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tapang na itama ang mali. Sa kwentong ito, malinaw na ang kasamaan ay may hangganan at ang mga pusong handang magsisi at magmahal ay may pag-asang mabigyan ng panibagong simula. Ikaw, naniniwala ka ba na ang isang tao ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon kapag tunay ang pagsisisi? Bilang magulang o anak, ano ang pinakamahalagang aral na nakuha mo sa kwento ni Ramon? Bago tayo magtapos, gusto ko kayong kamustahin. Kumusta kayo ngayon? Sana ay ligtas kayo at nasa mabuting kalagayan. Kung may pinagdaraanan kayo, tandaan ninyong hindi kayo nag-iisa. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Lagi akong narito, nakikinig, at nagpapasalamat sa inyong tiwala.